Ay, kumusta lahat? Balik eskwela. Ito mahalaga ang ating pag-usapan. Mga nanay, mga tatay, mga lolo, mga lola, at mga estudyante. Ano ba ngayon? June 8, 2026. Back, back to school. Elementary lang, ano? Ito mahalaga ang ating pag-usapan, mga kaibigan. Pakinggan natin ating background. Naalala mo pa ba? Kaya yan ang napili kong background. Mga dating kaugalian, mga kahapon, na wala na ngayon. Bakit mayroon akong dalang Biblia? Ang aking kasing pagbablog, mga kaibigan, personal vlog, para kapulutan ng aral. Hindi ako, kahit minsan hindi ako dyan nagpapatawa dyan sa wall ng mga cellphone na yan. Kasi bakit ko gagawin biro ang aking buhay? Ito po tinuturo ko po sa lahat. Unang-una kong tinuruan ng aking mga anak kung paano ka mag-aral. May baon ka man o wala, basta ang importante, makinig ka sa turo ng teacher. Yun po kami mga sinauna, ha? Mga nanay, kung ang inyong mga anak ay ayaw ako panoorin, ay pagalitan ninyo. Ito po ang sa amin noon. Noon, wala pa naman ng mga bag eh. Ang bag ko noon ay net bag. Yung may plastic ba? Yung papel mo, balutin mo muna ng plastic, tapos ilagay mo sa net bag. Kasi net bag, net yung ayun eh. Kung kahit walang ulan, dadaan ka doon sa mga damuhan, may mga hamog yun, mababasa yung papel mo. Kasi yung net bag, isusukbit mo dito, ganun. Pero yung mga papel mo, nakabalot ng plastic. Ganun po, noon ako'y nag-aral ng grade 1. Ito, makakakuha kayo ng aral, mga kaibigan. Ako, sa totoo lang, grade 1 lang talagang natapos ko. Kasi sa kahirapan, sa Mindanao, at ang aking pamilya ay wala pong ginawa aking nanay at tatay kong hindi mag-aaway, hiwalay dito, balikan dito, hanggang sa lumayas na lang ako sa amin sa mga kabiguan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa, nagdasal at nangarap na sana makabawi ako sa aking mga anak. Mga kaibigan, totoong kwento po ito. Nagtanong-tanong po kayo sa aking mga kakilala. Ako po ay isang grade 1, pero ang aking mga anak po, sa awa ng Diyos, sa aming pagtutulungan, isa na lang ang nag-aral ng college. Isang taon na lang. Tapos ano siya, fourth year na sa pagpasok. Fourth year college, isang computer engineering. Alam naman ninyo kung ano yung mga nagtapos kong mga nakakatandang anak. May teacher, dalawa na ang teacher ko ngayon. At mayroon din akong mga mekaniko. Nagtrabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, mga kaibigan, bakit ko nababanggit yung nakaraan? Dating kanlungan. Ayun kasi, ang ano man yun, naalala ko lang nung nag-aral ako, ang aming eskwelahan ay maglalakad kami ng mga 6 kilometer na walang kalsada. Wala akong kalsada. Daan tao lang na hawiin mo yung mga damo o kaya tatabasan nyo ng mga nakatira doon para hindi ka hindi ka maharangan ng damo. Ganun po sa liblib na sa probinsya po sa Mindanao. Zamboanga del Sur, banggitin ko na. Ibig sabihin, ang problema kasi natin ngayon, bakit nandito na tayo ngayon at ano ba ang mga problema sa mga eskwelahan? Marami. Ang unang-unang problema ngayon, kulang ang teacher. Ako po, hindi pa ako magsinungaling sa inyo. Dalawa ko pong anak ay teacher. Board passer. Ang katotohanan, si Jeronimo sa may OT-king sila ng nanay niya sa Sabado. Kukunin yung nabantawag na wala kasi akong pinag-aralin. Yung lisensya ba ng pagka-teacher. Board passer, cum laude po ang aking si Jeronimo dito sa PUP Binyan, Laguna. Ipagtanong po ninyo. Kasi ang aking vlog, hindi po ako nagkukwento na hindi totoo. Totoo po lahat. Ba't may dala-dala akong Biblia?
Naalala ko kasi noon, nag-aral ako ng grade 1, mayroon Biblia na maliit din na sinama ang nanay ko sa aking mga gamit. Maliit na Biblia. Kaya suggest ko po sa mga tinuturo naman siguro, dapat po mayroon pong Biblia na maliit. Turuan po natin ang ating mga bata, ating mga anak, kung anong laman nitong Biblia. Ako, di naman ako pala simba. Wala nga akong dinakapihan na reliyon. Wala akong sinasapian. Pero noong bata ako, nabinyagan ako ng Iglesia ni Cristo, nabinyagan din ako ng Sabadista. Pero nung ako'y naglayas na nga po, dahil po sa mga problema, napabayaan ko na po ang sasamba. Pero ang aking mga anak sa Katoliko po nakasunod. Alam niyo naman, yan ang government eh. Pag wala kang requirements, hindi ka naman matanggap sa trabaho. Sige, hindi natin habaan natin kwento. Ibig sabihin, bakit ngayon ang problema ay teacher? Diretsuhin ko na kayo. Mga teacher, mga principal, dahil po matigas na daw po ang ulo ng mga bata. Sabi ng mga anak ko, may dalawa akong teacher, hindi ako nagsinungaling. Ang panganay naming teacher na anak hindi na po nagturo dahil po sa mga problema nga daw sa estudyante na matitigas ang ulo at kinukonsinti ng mga magulang. Kinukonsinte. Noong panahon namin pag nakita ka lang madumi ang kuko mo ng teacher, teka mga kaibigan. Mga kaibigan, ito pong pag-usapan natin po, hindi po basta-basta. Itataas po namin ang kamay diyan sa desk. Yung sa upuan. Alam niyo naman yung mga lumang upuan, di ba may lagayan ng papel dito, kahoy. Taas ang kamay dito. Pag nakita madumi ang kuko, pinapalo ng stick yan ng teacher. Ngayon, subukan mo. Subukan niyo yung mga teacher, baka hindi kayo ipabarangay ng mga bata sa magulang. Konsentidor po ang magulang nung araw. Ay ngayon, nabaliktad tuloy. Konsentidor nga. Dati, pag pinagalitan kami ng teacher, may kasalanan kami, hindi man maiwasan paluin ka sa kamay lang, tatasong na. Hindi naman yung kung saan ka paluin. Stick po, yung doon sa blackboard. Tuk. Ganon po nung araw. Ngayon, subukan mo. Ipabarangay ka. Teacher. Kaya po, umayaw po ang aming teacher po, ang aming panganay. Dahil po sa katigasan ng ulo. Bakit? Wala na kinukonsinti kasi. Kailangan, para matuto, magiging matalino ang mga bata. At hubugin po sa pangaral ng magulang. Ako po magpatunay sa inyo. Pag ang aking mga anak hindi sumunod sa teacher, ako ang pangalawang magagalit sa kanya o kailangan paluin ko siya. Para po magiging matino po ang ating bansa. Napunta na tayo sa bansa. Ang gulo ng ating bansa. Bakit? Sa katigasan po ng ulo ng tao. Yan na po Hindi ko na, ibang topic naman yung sa Senado mamaya. Kaya na po ang resulta Matigas ang ulo, konsentidor ang magulang. Kaya po, noon pa naman, may mga batas yan Kaya kasi ang daming batas, bawal mo saktan ng bata. Noon pa naman, bawal yan bakit ka sabihin mo, kunting lang mapagalitan lang yung anak mo, ipabarangay mo kagad ang teacher. Kaya po, ganun ako. Alam naman po ng teacher yan, nagseminar yan, kung ano ang dapat lang gawin. Tatakutin lang yung bata. Ngayon, sa takutin mo, hindi na papasok ang bata, magsumbong sa nanay. Ang nanay magsumbong sa principal. Tsak, tatawagin ang teacher. Pagalitan. Kailangan kasi ang teacher, pangalawang magulang yan. Bakit ayaw po natin sundin? Sige, bahala kayo. Tingnan ninyo. Ilang estudyante sa isang room? 40 mahigit. Napakahirap na po turuan yan. Kaya po, konsumido mga teacher. Nag-opisina na lang po sa bahay. Kaya po, mahirapan na po tayo kung ganyan ng ganyan. Kung hindi tulungan ng magulang na maggabay sa mga anak, mawala na po tayo ng teacher. Kahit anong doon laki ng sweldo, kung magkasakit ka naman doon, aalis ka talaga. Sige, hanggang dito na lang mga kaibigan. Itong balik eskwela na ito, mga bata magiging masunurin po sa teacher. At ang mga teacher, alam nyo naman ang batas, huwag din po kayong manakit. Alam ko marami ng mga kinasuhan, nanakit. Pero hindi po natin alam kung totoo ba o hindi. Madali kasi ngayon magbintang. Ay mga mali-malita nga, di ko naman napatunayan. Napakadami, kaya nung 50 malita. Kailangan patas lang po tayo. Mahinahon lang tayo ibig sabihin, susundin natin ang batas. Kasi kung hindi natin sundin ang batas,
babagsak ang lahat. Ang ating bansa, dating lugmok sa kahirapan, lulubog sa kahirapan. Ingat po tayo palagi, mga kababayan. Sipag lang.